Hello po ulit mga kapatid. Welcome sa aking channel. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo sa Exodo mga kapatid. Pero kagaya ng dati, mananalangin po muna tayo bago tayo mag-umpisa. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito, sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan, sa pagbigay mo na naman po Lord ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Thank you Father God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Lord, salamat din sa umagang ito, sa araw na to, dahil makakapagbasa na naman kami, makakarinig, makakapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, salamat po Lord. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin lahat sa kailaliman ng aming mga puso. Lord, samahan mo rin po ako turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome sa aking channel, Brother OG po. Diyan po sa bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. Salamat. Kahapon isinare ko po sa inyo ang chapter 15 na may pamagat na ang awit ni Moses at ang pangalawa ang awit ni Miriam at ang pangatlo ang batis na mapait na tubig. Inawitan nila Moses ang ating Diyos, ganun din si Miriam, at sa kanilang paglalakbay ay wala silang mainuman. Nainuman nila ang batis na mapaitan tubig, ngunit hinagisan lang ito ng isang sanga ng kahoy at ito'y nawala ang pait, mga kapatid. At sa paglalakbay nila, nakakita sila ng 12 balon, mga kapatid. At sabi dito sa last part ng chapter 15, ulitin ko lang, pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Doon na sila nagkampo, mga kapatid. At dito nga po sa chapter 15 na may pamagat na ang mana at mga pugo. Ayun po ang pamagat na itong chapter 15. Mag-uumpisa na po tayo. Sabi po dito, mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at limang araw ng ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto. Nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sanay, sabi dito, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto doon. Nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Yan na naman ang reklamo ng mga Israelita, mga kapatid. Sabi ni Yahweh kay Moses, pauulan. Sabi dito, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit araw-araw. Sabi dito, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Biro nyo yun? Pauulanin ng tinapay. Maghapon silang kukuha ng tinapay, mga kapatid. Yung kakainin nila, kukunin na nila dapat sa maghapon. Sa pamamagitan nito, susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa
karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. No, pauulanin ng tinapay, susubukan sila. Kasi kukuha lang kayo ng sapat sa buong maghapon. Kailangan walang sobra dito, no? Tapos, sabi sa verse 6, pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moses at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Naririnig niya ang inyong mga reklamo laban sa kanya. No, naririnig talaga ng ating Diyos yun. Kung tayo nagrereklamo, kung tayo naman ay nananalangin, dumadaing at humihingi ng tulong sa kanya, naririnig po niya yan lahat, mga kapatid. Laban sa kanya, sabi gano'n, naririnig yung mga reklamo sa kanya, sabi dito. Laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagrereklamo dahil ang Diyos ang naglabas, no, sa kanila. Ang Diyos ang nagbigay ng biyaya. Ngayon, kung sasabihin natin, mga kapatid, bakit ito lang? Naririnig yan ng ating Diyos. Dapat kung anuman yung ating matanggap, dapat yan ay ating ipinagpapasalamat sa ating Diyos. Sabi pa dito, hindi sa amin, no, kundi sa Diyos nagrereklamo, ano? Dahil siya nagbibigay ng biyaya ng lahat. Idinugtong pa ni Moses, mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne. Sabi niya, bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo, no? So anuman, anjo, kagaya ng Israelita, nilabas sila. Diyos ang may kagustuhan nun. Ngayon, kung nagrereklamo ka kay Moses, sila, sa Diyos ka nagrereklamo nun dahil Diyos ang may gusto nun na ilabas kayo. Ngayon, yung binigay na pagkain, kung magrereklamo pa rin tayo, galing yun sa Diyos, hindi sa tao kayo nagreklamo, kundi sa ating Diyos na buhay. Yan po ang ibig sabihin ni Moses dito sa kanyang sinasabi dito. Sinabi ni Moses kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Bigla nilang nakita sa kalangitan ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moses, naririnig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Bibigyan ko sila ng karne sa gabi. Bibigyan ko kayo ng tinapay sa umaga. Ano pa ba ang kailangan? Ibibigay na yan ng Diyos. Libre. Walang bayad. Amen. Verse 13, mga kapatid. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo, mga kapatid. Sabi dito, kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang pawiin ng hamog, nakakita sila ng lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig, mga kapatid. Doon sa lupa nakita nila, may nakita silang maninipis, no? Kasi mahamog. Nang hawiin ng hamog, mga kapatid, nakita nila sa lupa ang maninipis na parang pinipig, no? Alam po natin yung pinipig, di ba? Sabi pa dito, ng Diyos, ano? Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo nga, mga kapatid, ano? Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang pawiin ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit na at maninipis na parang bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano ito? Sabi nila. Sinabi ni Moses, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda.
Kalahating salop bawat isang tao ang kukunin, mga kapatid. Kalahating salop bawat tao. So kung 3 kayo, tigka kalahati kayo sa maghapon. Verse 17, namulot ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit ng takip silim nila, ngunit ng takalin nila, ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng konti ay hindi naman kinulang. No, tama-tama lang talaga, no. Kahit gaano karami yung nakuha, nang magtakip silim na, nang maggabi na, sakto lang, mga kapatid. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moses. Kinabukasan, inuod at bumaho ang natira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moses. Mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito'y natutunaw na, mga kapatid. No, kahit ganong pala karami, no? Magsusobra ako para kinabukasan ay may matitira pa ako. Pero nasisira na yon, mga kapatid. Kailangan sapat lang ang kukunin. Wag sobra. Wag sobra-sobra yung hinihingi sa ating Diyos. Hingi ng hingi. Hindi po yan maganda. 22, mga kapatid, ng ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salo para sa isang tao. Nagpunta kay Moses ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Pinaliwanag naman ni Moses sa kanila ito. Ang utos ni Yahweh, bukas ay araw ng pagpapahinga o pamamahinga, araw ng nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moses, nagtira sila para sa kinabukasan, no? Araw ng pamamahinga, hindi sila dapat mamulot. So pag may natira, okay lang. Kasi yun naman ay araw ng pamamahinga, mga kapatid. Sabi dito, para kinabukasan nga, no, may matira pa sila. At iyo'y hindi nasira at hindi inuod. Dahil araw ng pamamahinga, hindi yun masisira. Pero kung araw naman ng pamumulot talaga, yung pagkuha ng pagkain, pag sobra ang iyong kinuha, masisira yun. Sabi dito, verse 25, mga kapatid, at sinabi ni Moses, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga, wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan, ngunit sa ika-7, sa araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. So sa 6 na araw, pagsapit ng, halimbawa, Sabado nga, no, ka-6 na araw, mga kapatid, kukuha na tayo ng doble para kinabukasan, dahil walang makukuha. Dahil kinabukasan ay araw ng pamamahinga at yan ay nakatalaga para sa ating Diyos, yung araw ng pamamahinga. Wala tayong gagawin pagka-araw ng pamamahinga, kundi manalangin, magpasalamat sa Diyos at magpahinga. Sabi dito, verse 27, ngunit ng ika-7 araw ay mayroon pa ring mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Matitigas talaga ang ulo. Sinabi na nga na wala nang makukuha ng linggo dahil araw ng pamamahinga, pero may lumabas pa rin. May matigas pa rin talagang ulo na ayaw sumunod, mga kapatid. Sabi pa dito, kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan pa kayo susuway sa akin, mga utos? Hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tanong ng ating Diyos. Hanggang kailan kayo magiging matigas ang ulo? Hanggang kailan kayo susuway? Hanggang kailan kayo hindi susunod sa akin? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw nga na lamang sila, sabi dito, ulitin ko lang, sa ika-7 araw ay wala nang lalabas, at mula noon nagpapahinga na lamang
sila tuwing ikapitong araw. No, yun ang bilin, yun ang sinabi ng ating Diyos. Ika-6 na araw mag-imbak na kayo ng pagkain ninyo para kinabukasan. Dahil bukas ay araw ng pamamahinga. Yun ang sabi ng ating Diyos sa mga Israelita, no? Sabi dito, mana ang tinawag ng mga Israelita sa pagkain pinupulot nila, ito'y parang buto ng kulantro. Sabi dito, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Napakasarap siguro nun, mga kapatid. Ulitin ko lang. Mana ang tinawag ng mga Israelita sa pagkain pinupulot nila, ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot, no? Sinabi sa kanila ni Moses, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng kalahating salop ng mana, itago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkaing ibinibigay ko sa inyo. Nang ilabas ko kayo sa Ehipto, kung ano yung binibigay ko sa inyo. Karne sa gabi, sa umaga naman ay mana o yung tinapay na sinasabi, no? Sinabi naman ni Moses kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop na mana. Pagkatapos ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng inuutos ni Yahweh kay Moses, inilagay ni Aaron sa loob ng kaba ng tinapay ang mga palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon. Mana, mga kapatid. Ulitin ko lang, mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon. Hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit sa 4 na litro. At yan ang katapusan ng chapter 16, mga kapatid. Chapter 16, no? Ulitin ko lang ang pamagat nito. Ang mana at ang pugo. Yung pugo, yung pugo, ibon, di ba po, mga kapatid? Yun. Yun ang pagkain nila, hinuhuli nila yun. At tinapay naman, yun nga, yung parang sinabi dito sa Biblia, na parang manipis na kulay puti, na parang pinipig daw. Yun ang kanilang tinapay, no? Kung nagkakamali po ako doon sa sinasabing pugo dito, paki-message nyo po ako, paki-comment po, no? Kasi ang mana at ang pugo, kasi ang pugo yung kanilang pinakakarne, at yung mana naman, yun yung kanilang pinaka-tinapay, no? At binilinan nga sila na kumuha lang kayo ng sapat dahil kinabukasan meron naman. Hindi kayo mauubusan. Meron pa rin kinabukasan. Pero pag araw ng pamamahinga, kumuha kayo ng sobra para kinabukasan dahil ang araw na yon ay nakatalaga sa Diyos. Tayo magpapahinga pag araw ng yung ikapitong araw, mga kapatid. Mananalangin, magpupuri, magpapasalamat lamang sa ating Diyos at magpapahinga. Kinabukasan, mamumulot na naman sila na wala na silang gagawin. Hindi na sila magbubungkal, mga kapatid. Hindi sila magtatanim, mga kapatid. Pupulot na lang, mga kapatid. Dinadaya pa yung kanilang sarili. Nag-iimbak pa ng napakarami. Ayun tuloy, kinaumagahan, sira din at bumabaho at may uod pa. So, kasi meron namang kinabukasan, bakit ako kukuha ng sobra? Kuha lang ng sapat, yung tama lang. No, yun lang ang dapat nating kunin. O hingin sa ating Diyos, huwag yung sobra-sobra. Yung tama lang. Dahil kinabukasan, may panibagong biyaya na naman tayong matatanggap. Amen. Di ba, mga kapatid? Pati yung karne, ganun din, pati yung pagkain. Basta inuulit dito na ang utos ng ating Diyos dito sa mga Israelita, ang ikapitong araw ay pamamahinga. Hanggang ngayon, mga kapatid, ito'y sinasabi talaga na dapat talaga na ang ikapitong araw ay wala tayong gagawin, hindi magtatrabaho, kundi mananalangin, magpupuri, o kaya awitan natin ang ating Diyos. Pwede rin naman na mag-Bible study, mag-mentoring, di ba, mag-fellowship. Ganun po ang dapat ginagawa lamang sa araw ng pamamahinga. Yun po ang bilin ng ating Diyos. At tinanong nga dito, kailan pa ba kayo susunod sa akin? Kailan pa ba? Siyempre ngayon na. At alam kong kayo, mga kapatid,
ay sumusunod sa ating Diyos. Amen. Ulitin ko lang yan ang katapusan ng chapter 16 mga kapatid. Salamat sa ating Diyos sa ating mga narinig na naman, nabasa na kanyang mga salita. Salamat din sa inyo mga kapatid sa patuloy niyong pakikinig sa aking sharing sa salita ng ating Diyos. Salamat po. Ngayon po ulit, tayo ay mananalangin ulit. Magpapasalamat sa ating Diyos. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman Lord sa mga nabasa namin, napakinggan namin na iyong mga salita. Thank you Father God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Salamat sa lakas ng loob, sipag, talino na binibigay mo sa akin Lord upang mag-share kahit sa simpleng paraan lamang Lord. Ako'y nakakapaghayag ng iyong mga salita o God. Salamat po. Salamat din sa mga kapatid ko na nandyan na handang makinig palagi ng iyong mga salita o Diyos. Salamat Lord dahil ikaw ang may bigay niyan sa akin Lord. Bigay mo po sila upang makarinig din ng iyong mga makapangyarihan salita. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Salamat din sa mga bishop, pastors and leaders na naglilingkod sa iyo dahil patuloy mo silang ginagabayan o God. Binibigyan ng lakas ng loob, talino at sipag upang maghayag ng iyong mga makapangyarihan salita. Thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. And I pray then Lord, hindi lang ang mga taong nakikinig ngayon, nawa sila rin ay magbahagi ng iyong mga salita, Father God. Hindi lang yung nakaupo at makikinig pagtapos, wala nang gagawin. Nawa, bigyan mo rin sila ng lakas ng loob at talino at sipag upang sila rin ay maghayag ng iyong mga salita. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Father God, salamat po sa lahat. Ikaw po ang may kaloob ng lahat, lalong-lalo na ng mga biyaya ng aming mga kinakain. Sa iyo galing yan, Father God. Kung ano man na meron kami ngayon, sa iyo galing yan, Father God. Kalakasan man yan, katalinuhan man yan, kagandahan man yan, lahat yan ay galing sa inyo, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa lahat ng blessings. Salamat sa lahat ng biyaya, O God. Salamat sa iyong pag-ibig sa lahat ng tao. Salamat po at salamat sa kagalingan na ipinagkakaloob mo sa lahat ng may karamdaman. Anumang klaseng karamdaman yan ay iyong pinagaling na in Jesus name, Father God. Dahil walang imposible sa iyo. Ikaw din ay Diyos na manggagamot, O God. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. We pray din, Father God, and I pray na lagi mo ring gabayan, proteksyonan ang aming mga presidente sa bawat bansa. Samahan mo po sila, pagtagumpayin mo po sila sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Maging maayos palagi, Lord, ang kanilang mga kalusugan at pamamahala sa bawat bansa, O Diyos. Thank you, Lord, dahil narinig mo na ang aming mga panalangin. Salamat po, O God. Salamat po, Lord. Salamat din, Lord, dahil muli nang magiging maayos ang bawat bansa, lalong-lalo na ang Israel, O God. Magiging maayos, masaya ang lahat ng bansa, O God. Magiging masagana at tagumpay na ang aming mga pamumuhay, ang aming mga bansa, ang aming mga lugar, ang aming mga buhay, O God. In Jesus' name, O God. Lord, binabahiran ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo ang aming mga buhay, ang aming mga tahanan, ang aming mga lugar, ang bawat bansa, ang buong daigdig, O God. Magiging maayos, masaya, masagana, at tagumpay na kami lahat. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, sa iyong kabutihan, pagmamahal sa bawat tao. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid. Nawa, lagi niyo akong samahan. Lagi kayo magbasa ng salita ng ating Diyos at nawa din, kayo din ay magbahagi, maghayag, mag-share ng salita ng ating Diyos. Salamat po muli. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.